pakinggan natin etong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ang sabi po dito 3 years ago, ano po, Pacquiao accept Duterte's dare, calls for grab probe to Duque, led DOH, ayon po sa saksi. Eto, pakinggan po natin. Ang minsang mahigpit na alyansa ni na Pangulong Duterte at Senador Manny Pacquiao tuluyan ng nagkalamat. Kumasa pa si Pacquiao sa hamon ng Pangulo kaugnay sa isyu ng korupsyon. Saksi, si Ivan Mayrina. Eto, pakinggan natin dito. Balikan natin yung balita 3 years ago mga kababayan kung bakit nga ba uminit yung issue ng pagtutok ni Pacquiao sa korupsyon. Eto, pakinggan pa natin. Nasa General Santos City ngayon si Senador Manny Pacquiao para mag-ensayo sa pagkikipagsagupa sa American boxer na si Errol Spence sa Agosto. Pero may iba pang laban na kailangang harapin, ang pambansang kamao, ang katoos. Mismong kapartido sa PDP laban na si Pangulong Duterte na left and right combination ang pinakawalan kagabi. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin na ako. Ayan mga kababayan ha. Diba, ano yung sinasabi ni Duterte dito? Tinitira daw ng tinitira ni Pacquiao etong sinadigong mga kababayan na 3 times daw na corrupt. Bakit mga kababayan? Kasi nga yung pinagtatalunan nila dito, yung investigasyon ni Pacquiao, dito kina Duque, kina Christopher Lau, yung ginawa nila mga kababayan na paglipat ng pera ng taong bayan dun po sa DOH para ipambili ng mga PPE na pumasok naman mga kababayan sa pharmaceutical scam nung panahon ng pandemya. Ano po, yan yung isang dahilan din. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. May dagdag jobs palaban kay Pacquiao. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo corrupt. Do not ever think that if you will win as a president na wala ng korupsyon dito sa Pilipinas. At counterpunch dahil sa sinabi ng Pacquiao sa isang panayam kamakailan. Sabi noon ni Pacman kung mahalal siyang Pangulo, wala nang makikitang informal settlers kahit saan dahil titiyakin daw niyang magkakaroon sila ng mga sariling tirahan. Pero sabihin mo ka isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, you must be crazy. Or you are lying to your teeth for your dream of giving everybody houses. Kita nyo ha kung gaano katindi mga kababayan ang bakbakan ni Pacquiao at saka ni Duterte. Ayan, partida pa yan, pareho silang magkasama sa PDP. Mga kababayan ng mga panahon na yan. Pero sila yung nagtatalong matindi dyan kasi nga may nalalaman si Pacquiao, may nadidiscover siyang korupsyon. At yung korupsyon na yun mga kababayan, yan naman mismo yung napatunayan. Bakit? Dahil kung matatandaan nyo, ano yung sabi dito sa balita, kalalabas lang nito ngayong taon, 2024. Sabi dito mga kababayan, ito daw, tanggalin natin yung comment. Sabi dito, Duque on grab indictment, COVID fund transfer legal. Ito daw. Sabi dito mga kababayan, Manila, Philippines, former Health Secretary Francisco Duque III on Saturday said he would ask the Office of the Ombudsman to reconsider its ruling that found probable cause to indict him and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau for graft over illegal transfer of public funds worth 41.46 billion for the procurement of COVID-19 personal protective equipment or PPE in 2020 mga kababayan. Ngayon kung makikita nyo, di ba na-convict? Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Di ba na-convict etong si Duque mga kababayan sa graft and corruption? Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Anyway, ngayon, punta ulit tayo dito sa balitang ito na kung saan ang gagalaite si Duterte kasi nga yung mga kasamahan ni Duterte tinatawag ni Pacquiao na corrupt pa kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. In 6 years time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Banta pa ng Pangulo sa kapartido. If you fail to do that, I will campaign against you.
O, diba? because you are not doing your duty. Do it. Ganyan katindi mga kababayan si Digong. Basta ikaw ay naging critic ni Duterte, gagawa siya ng paraan para pabagsakin ka. Or gagawa siya ng paraan para hindi ka manalo sa posisyon. Mga kababayan, kaya nga kung matatandaan nyo, di ba bago pa lamang si PBBM mag-announce na tumatakbo siya sa pagka-presidente, nagpaulan na agad ng paninira itong si Duterte. Tinawag niya na weak leader itong si PBBM mga kababayan at may bagahe. Kaya buhat nun, tinandaan ng mga taga-suporta ni Digong yung sinabi ni dating Pangulong Duterte mga kababayan against kay PBBM at yun yung ginamit nilang dahilan para wag iboto at suportahan si PBBM mga kababayan kahit pakatandem etong si BP Sara. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you. Diba? Mga kababayan, yan ang tatak ni Digong. Pagka against sa kanya, talagang aaraw-arawin ka. Pagka sinilip mo yung halimbawa may napansin kang illegal sa pamumuno ni Duterte or sa mga kasamahan nitong si Digong, automatic mga kababayan aaraw-arawin ka niyan. Or di kaya naman mga kababayan, pilit kang pababagsakin niyan katulad ng ginawa nila kay former Senator Laila de Lima. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? As a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Yan, o diba? Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another playing politics. Sa pahayag ng senador ngayon, ay ginit niya, hindi raw siya tiwali o sinungaling. Ayon kay Pacquiao, mismong Pangulo nagsabi sa isang pahayag noong Oktubre na lalong lumalakas ang korupsyon sa gobyerno. Tinatanggap niyang hamon ng Pangulo na magbigay ng mga impormasyon tungkol sa kampanya kontra korupsyon. Maganda raw simula ng pagbusisi sa mga biniling gamit para sa COVID response. Hinamon pa niya si Health Secretary Francisco Duque III na idetalye kung saan napunta ang perang inutang para sa pandemya. Kung masasahab yan mga kababayan, yan yung naging isang matinding dahilan kung bakit sila nagkasalpukan nung panahon ng Duterte administration. Kasi nga, kini-question ni Pacquiao saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino? Sinasabi nila ay pinambili nila ng PPE mga kababayan. Kung pinambili nila ng PPE yan, bakit nagkaroon ng pharmaceutical scam, yung Parmalim, na kung saan talagang nakurap ang pera ng mamamayang Pilipino? Kaya kung titingnan natin, yan yung isang naging dahilan mga kababayan kung bakit gigil na gigil si Manny Pacquiao na sugpuin yung korupsyon dahil nung panahon ng Duterte administration meron siyang nakita, nasaksihan na isang korupsyon or isang pangyayari ng korupsyon. Na kung matatandaan nyo pa nga, di ba, nagkaroon pa nga ng hearing etong si Manny Pacquiao dyan po sa Kamara mga kababayan na pinakiusapan or kinausap ni Duterte yung mga kasamahan niya di umano na wag umattend dun sa hearing nitong si Pacquiao. Pakitama na lamang po ako mga kababayan kung ako po ay mali. So yan yung isang dahilan. At eto naman mga kababayan yung pangalawang dahilan kung bakit ba nagkakabanggaan eto pang si Pacquiao. Kasi sabi nitong si Pacquiao to Duterte, don't be mad. I'm just helping you fight corruption. Kasi nga naman kung titingnan natin, nagagalit si Duterte kay former Senator Manny Pacquiao sa kabila ng ginagawang pagtulong ni former Senator Manny Pacquiao na busisiin, alamin yung corruption nung panahon ng Duterte administration. Kaso nga lang, saglip na magandahin yon ni former President Duterte, minasama niya pa yon at pinunteriya niya etong si former Senator Manny Pacquiao. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nandun pa rin po yung respeto ko sa ating Pangulo. Maaring hindi naintindihan ng Pangulo, maaring mali ang impormasyon na nakakarating sa kanya. At gusto kong malaman niya na hindi ko po siya inaaway. In fact, tinutulungan ko po siya na ibulgar ang lahat ng mga korupsyon. Kasi naniniwala po ako na ayaw din po niya ng korupsyon.
Di ba mga kababayan, saglip na magandahin yan ni Duterte nung panahon po na siya ang presidente, minasama niya pa. Kasi nga masyadong pinapakailaman ni former Senator Manny Pacquiao yung nangyayaring corruption nung panahon ng Duterte administration. Kasi nga naman kung ikaw ay isang senador na may puso para sa mga kababayang Pilipino mo at panahon pa ng pandemya na kung saan nangangailangan ng gamot, vaccine at kung ano-ano pa yung mga kababayan nating Pilipino na nakakulong sa bahay dahil sa lockdown, mga kababayan, talagang gagawa ka ng paraan para isiwalat yung natuklasan mo na corruption. Kaso nga lang saglip na magandahin yon ni Digong, minasama niya pa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yun po. Kaya nga po sabi ko, walang dapat ikagalit ang Pangulo sa akin. Hindi po siya dapat magalit sa akin na ihidoon ko rin po yung korupsyon. Tama! Dahil yan po ang ayaw ko. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan siya na sugpuin ang korupsyon. Oh. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President. Tama! Dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong sugpuin na korupsyon. Dahil ako ay naniniwala na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng ating kahirapan. Nirespeto ko po ang ating Pangulo. Napanood ko at narinig ko na sinasabi ng ating Pangulo, nawawala na siya ng pag-asa dahil sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Sa tingin ng Pangulo, ang korupsyon ay parang kanser sa lipunan. Oh. Mr. President, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nandito po ako para tumulong po sa inyo upang tukuyin ang mga ahensya at opisyal ng gobyerno na may maling gawain. Ang problema nga lang mga kababayan, tinulungan naman ni former Senator Manny Pacquiao si Digong. Kaso nga lang, yung natuklasan ni former Senator Manny Pacquiao na sangkot sa mga korupsyon, sina Christopher Lau, sina Duque, mga kababayan. Kaya siguro nang galaite etong si Digong. Kasi siguro mga bataan niya yon, di umano, or mga kaibigan niya, mga kababayan. Kaya nang galaite etong si Duterte at pinagtitira etong si former Senator Manny Pacquiao. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dahil alam ko po at naniniwala ako na ayaw niyo rin po sa korupsyon. Yan mga kababayan ha. Ano pa ba yung isang dahilan kung bakit sila nagkakasalpukan nitong si former Senator Manny Pacquiao? Una, sa korupsyon. Pangalawa mga kababayan, eto pa. Pakinggan pa natin to. Mag-aaral ka muna. Yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang pahayag nito tungkol sa West Philippine Sea. Nauna kasing sinabi ng senador na nakukulangan siya sa pagtugon ng Pangulo sa issue ng agawan sa teritoryo. Sinagot ito ng Pangulo sa panayam kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba mga kababayan, ang isa pang dahilan kung bakit nagkakabanggaan etong dalawang magkasama sa partido dati na si Pacquiao at saka itong si Digong, mga kababayan. Kasi nga, pinuna din ni former Senator Manny Pacquiao yung kakulangan at kahinaan ni Digong sa pagprotekta sa issue ng West Philippine Sea. Mga kababayan, yun yung isang naging issue na talagang nagpasiklab sa hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Kasi nga siguro nakikita ni Pacquiao, parang binibaby mo yung mga Chinese Coast Guard, ba't mo sila hinahayaan na maghari-harian dyan sa teritoryo natin? Masyadong nagiging mahina ka ata, Mr. President. Siguro ganun mga kababayan ang nakakarating dito kay Digong. Kaya ito yung naging sagot niya. Banat niya, mababaw ang pag-unawa ni Pacquiao pagdating sa foreign policy. If it's about foreign policy, I would not want to degrade him, but next time he should... It's a naive, mag-aral ka muna ng gusto bago yes, ka it's a naive statement. So. Apparently, this guy has a very shallow knowledge. Depensa naman ni Pacquiao, bilang Pilipino ay kailangan niya magsalita para protektahan ang pag-aari ng Pilipinas. Naniniwala siyang ganito rin ang sentimento ng maraming Pilipino na dapat ipagtanggol ang ating soberanya kasabay ng mapayapa ang pagresolba sa alitan. Ayan, maliwanag mga kababayan, di ba? Yan ang isang dahilan kung bakit suportado ko si Manny Pacquiao. Kahit pa sinasabi ng mga DD shit na
Eto daw si Pacquiao, binababag si Digong, mga kababayan, sinisiraan lang si Duterte, hindi naman daw investigador, bakit daw nakikialam sa issue ng pharmaceutical scam. Unang-una mga kababayan, kaya dapat suportahan etong si Pacquiao kasi nakatutok siya sa corruption. Pangalawa mga kababayan, suportado niya ang administrasyon sa paraan ng pagprotekta sa mga teritoryo po natin. At nung panahon ni Duterte, pinupuna niya yung mahinang pagprotekta ni Digong, mga kababayan, na parang binibaby yung mga Chinese Coast Guard na nambubuli dun sa mga kusundalohan natin dyan po sa ating teritoryo. Yan yung isang dahilan mga kababayan. Kaya nga, eto yung malimit nating sabihin sa inyo. Mag-ingat kayo dun sa mga pinapatakbo ng mga didishit na mga pro-China, mga kababayan. Kasi unang-una, hindi interes ng Pilipinas ang ipaglalaban ng mga yan. Interes mga kababayan nung sinusuportahan nilang bansa, hindi para sa Pilipino at hindi para sa Pilipinas. Kung akong tatanungin, mas mabuti pa na suportahan itong si Pacquiao kaysa kina Philip Salvador, kina Willie Revillame at dyan po kina Bato de la Rosa at doon sa iba pang mga pro-China. Mga kababayan, ano po, kasi maliwanag pa dito sa sikat ng araw itong balitang ito 3 years ago to. Ang isang dahilan kung bakit nagkakabanggaan si Digong at saka si Pacquiao ay dahil sa issue ng West Philippine Sea. Kasi nga nahihinaan si Pacquiao sa ginagawang hakbang ni Digong sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya kung ako ang tatanungin, suportado ko si Pacquiao kasi unang-una, nakatutok siya sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, may mga nagpo-file, mga kababayan, ng Certificate of Candidacy. Sa kabila, may napakinig ba kayo na dapat protektahan ang teritoryo po natin, na dapat tutukan ng West Philippine Sea? Wala, mga kababayan. Kasi nga, pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik yung mga pro-China. Pero pagdating sa pagbati ko sa gobyerno, ang iingay ng mga pro-China. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo, mga kababayan, kung sino po talaga yung susuportahan ninyo. Pero para sa akin, since tinik sa lalamunan ni Digong, etong si former Senator Manny Pacquiao, isa ito sa susuportahan ko.